Hi guys, good evening. Gusto ko mag-share ng video ngayon kasi parang 2 days na medyo hindi ko maipaliwanag kung ano yung nararamdaman ko. Kasi parang gusto kong malungkot, gustong bumigat ng pakiramdam ko, ganyan. And then, I prayed to God na bigyan niya ako ng answer through His Word or while reading the Holy Bible. And then, nakakatuwa kasi I have this joy na i-share ito sa inyo kasi like Psalm 119 verse 71 to 72, sabi ni David, "It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. The law of your mouth is better to me than thousands of coins of gold and silver." Sa nangyari sa life ko na which is yung namatay nga yung 2 kids ko, talagang up to now, may sadness pa rin, may loneliness, at umiiyak pa din naman ako. Pero, at some point, the opposite naman na feeling is sobrang thankful kay God kasi yung pagko-correct niya sa akin, I take it as a punishment kasi kung iisipin, talagang deserve naman ng tao na parusahan kapag siya ay lapastangan sa Diyos. At aminado naman ako na mahabang panahon din ako na naglapastangan sa Diyos. Yung 10 Commandments niya, halos lahat yata nasuway ko na, 'di ba? Pero dahil nagpakilala nga ang Diyos sa akin, pinatawad niya ako at dahil sa pagmamahal niya sa akin, bago na yung pagkatao ko. Hindi na yung kagaya dati. Ngayon ay mas nananaig na sa akin ang takot sa Diyos. And yung everyday life ko, pakiramdam ko kung hindi ako magbabasa ng Bible, kung hindi ako magbabasa ng salita ng Diyos, maliligaw ako. Babagsak at babagsak ulit ako. Kasi nga, sabi din ni David sa Psalm 119, verse 105 to 107, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgments. I am afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word." So, napaka-importante po ng salita ng Diyos kasi nagsisilbi po itong liwanag at gabay natin sa ating buhay. And dahil din sa salita ng Diyos, mas nakilala ko siya dahil din sa pagbabasa ng Biblia at napatunayan ko nga na hindi karapat-dapat na gumagawa ka or patuloy kang gumagawa ng mga kasalanan. Talagang paparusahan at paparusahan ka, hindi man ngayon. Swerte mo nga kung habang nabubuhay ka pa pinarusahan dahil once na namatay ka na, alam mo na kung anong parusa ang naghihintay sa'yo. Dahil kapag namatay ka na, wala ka ng time para magsisi, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Wala ka ng time para baguhin ang buhay mo. Wala ka ng time para papurihan, pasalamatan ang Diyos. Psalm 119 verse 127 to 128. "Therefore I love your commandments more than gold, yes, than fine gold. Therefore all your precepts concerning all things I consider to be right. I hate every false way." Ito din yung kaya nga sabi ko, parang akala ko mali na nakakaramdam ako ng parang nagagalit or naiinis ako dun sa mga tao. Hindi naman totally sa tao. Nagagalit ako or na-affected ako pag may ginagawa sila na alam ko na kalapastanganan sa Diyos at pagsuway o pagiging disobedient sa Diyos. Kasi nga, si David is sobrang importante sa kanya na sumusunod siya sa batas ng Diyos. Kumbaga, sinusunod niya yung mga gusto ng Diyos, iniiwasan niya yung mga ayaw ng Diyos. Kasi nga, para sa kanya, ang mga kautusan ng Diyos o ang batas ng Diyos ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Alam nyo ba kung ba't sinabi ni David na mas mahalaga pa sa ginto? Kasi yung katawan ng tao, mabubulok yan, mamamatay yan. Pero ang espiritu ng tao, magpapatuloy yan. Dalawa lang ang pupuntahan. Ang espiritu mo, pwede kang mahirapan at pwede kang magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas. Lahat ng tao marumi, walang taong malinis. Pero oras na tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas,
kakalimutan ng Diyos ang iyong kasalanan kahit gaano ka pa kasama. Ang kailangan mo lang magpakababa ka ng loob, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. At yung paggawa ng mabuti ay sukli na lamang. At yung takot sa Kanya ay tanda ng pagmamahal mo sa Kanya na ayaw mo na siyang saktan ulit at ayaw mo nang gumawa ng kasalanan. Kasi sa totoo lang, ang Diyos, faithful siya sa atin. Yung pangako niya sa atin na awa, pagmamahal at buhay na walang hanggan, nananatili yun. Ang kailangan lang ay tayo yung magpakumbaba. Kasi kahit dito sa lumang tipan, sa yung mga sinaunang tao, matitigas din ang ulo nila, mga lapastangan sila. Pero pag nahihirapan na sila at talagang hindi na nila kaya yung pamumuhay nila, dumaan sila sa matinding pagsubok. Pag nagmakaawa sila sa Diyos, lalo pag nagiging alipin sila, isipin nyo yung pagiging alipin ng unang panahon. Halos wala kang pahinga. Yung sakit ng katawan mo, yung mabibigat na binubuhat mo, kulang pa yung ibigay sa'yo na pagkain. Nakakadena ka pa, paa at kamay mo. Sa liig pa. O diba, gaano kahirap yun. Kaya sa tindi ng awa ng Panginoon, sa kabila ng pagiging lapastangan nila, anong ginagawa ng Diyos? Inililigtas pa rin sila. At sa sobrang pagmamahal ng Diyos, paulit-ulit na nangyayari yun. Naglalapastangan yung tao, paulit-ulit din niyang nililigtas. Hanggang sa dumating na nga ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Kasi hindi na kinakaya ng simpleng mga pag-aalay lang, yung mga burnt offering, para mapatawad sila sa kasalanan. Kasi ganun kadumi, ganun kalapastangan yung mga tao. May mga tao na nakadestino o nakalaan sa impyerno. Ikaw, kung hindi ka takot sa Diyos, hindi ka natatakot sa kapangyarihan niya, nagpapatuloy ka sa kasalanan mo, na parang hindi ka nangingimi, na patuloy kang, kahit hindi mo binibreak yung 10 Commandments, o sige, pero yung simpleng pagsisinungaling, panglalait ng kapwa, pang-aapi, pagmamataas, lalo na sa salita ng Diyos, yung binabaliwala mo, kasalanan niya sa Diyos. Alam mo naman kung ano yung mga masasamang bagay. Lahat ng masasamang bagay, ayaw yan ng Diyos. Pero dahil tayo ay tao, normal na maiinis ka minsan. Pero hindi yun dahilan para hindi ka humingi ng kapatawaran. Kahit maliit na kasalanan yan, kailangan natin humingi ng kapatawaran sa bawat araw. At higit sa lahat, yung bawat araw na humihinga tayo, kailangan natin na magpasalamat sa Diyos at purihin siya. Alam nyo ba, gustong-gusto ng Diyos na pinupuri siya at pinapasalamatan? Mahirap bang gawin yun yung every morning? Alam nyo guys, ganyan din ako dati na kahit may pera naman ako, alam nyo, wala akong peace of mind, hindi ako nagte-thank you kay God. Every day na humihinga ka or pag nagising ka ng umaga, isang pagpapala na yun. Kasi hindi mo naman hawak yung buhay mo habang natutulog ka eh. Maraming pwedeng mangyari. Pero dahil mahal ka ng Diyos, binibigyan ka niya ng pagkakataon sa bawat araw na manumbalik sa Kanya. Napakasimple. Magpakumbaba ka lang, humingi ka ng tawad, aminin mo na makasalanan ka. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas. Magbago ka na ng pamumuhay. Kung palainom ka, everyday naglalasing ka, itigil mo na yan. Lahat ng bisyo, alam niyo naman kung ano yung masasamang bagay. Dapat kayong matakot sa Diyos. Na yung kahit konting mali sa kaisipan, nagduda, nagselos, lahat, kasalanan niya sa Diyos, ihingi niyo yan ng kapatawaran.